Sige, ipakita natin, ayan si Risa Ontiveros tutol sa pagbalik ng orihinal na pondo ng OVP. Ano naisip mo, Risa Ontiveros, at nag-makeup ka? Ano naisip mo at nag-ayos ka ng buhok? Medyo, sino bang pinapagandahan mo dyan? Vote against adding to the OVP budget for the reasons I stated. Unless meron talagang super Super? Ano yung super? Luka-luka po siya. super duper Super duper, super. Paano mo mai-conceptualize, mai-define yung super duper? Ano yun? Ano yung kailangan ng super duper? So, maging specific ka kasi. Halimbawa, etong Office of the Vice President, unless meron silang proyekto na talaga namang sila lang ang nakaimbento na hindi hindi siya repetitive or hindi siya redundant sa ibang ginagawa na ng ibang ahensya, yun pwede. Hindi yung super duper super. Ano yun? Takinan yan. good reason. Ano nga yung super duper good reason para sa'yo? Be specific. Tangina kayo, puro kayo statement. Make pa to, putya. Sino ka? Naging kamukha na ni Chocolate to. Na makumbinsi pa naman ako. Ma'am, second point. Ano, makukumbinsi ka ba? Luka-luka ka? Hindi ka makukumbinsi. Sarado isip mo eh. During the hearing or the session on the OVP budget, Yes. two of your colleagues already manifested their intent to seek amendments. And they being allies of the Vice President, presumably they will want to increase, if not restore, whether in part or in full, her budget. So what are your preparations for this? What do you intend to do insofar as the OVP budget is concerned? I think sapat na yung current level ng proposed budget ng OVP. Nakapag-operate na nga ang ibang mga OVPs in previous administrations sa ganyang level lang. At hindi ko na binago pa yung lumabas sa House version na may mga... Risa, gawin mo zero. I-zero mo. Sabi nga ni Inday, putay, zero nyo. Wala akong pake. Walang pake, Risa. Walang utang na loob sa'yo si Inday Sara. Una sa lahat, hindi nyo naman pera yan. So wala siyang pake whether bigyan niyo siya ng budget or wala. I-zero nyo na nga daw. In-expect nga daw niya, i-zero nyo eh. I-zero nyo para talagang maganda. Hindi super duper super. Hinahamon kayo ni Inday, i-zero nyo. Ba't hindi nyo magawa? Pondo sa propose sa programa ng OVP na mukhang repetition ng mga existing programs ng ibang mga department na bagamat dun inilagak, pero kumbaga parang anong tawag doon, naka-target, ano yung term na yon? Ayun na, nasanay kasi ng kino-coach. Yan ang problema eh, lagi kang kino-coach kaya hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo. Nasanay ka kasi sa committee mo na may mga bumubulong-bulong sa'yo, may chuwariwap sa'yo nagbibigay ng mga post-it notes. O ngayon, kita mo, simpleng explanation, di mo ma-explain. Nasanay kayo kasi mga tanga kayo. Ewan ko, ba't nananalo kasi itong mga to? Sorry? No. Oh. No. Yes. Bagamat may mga amounts mula sa budget ng OVP na inilagak dun sa mga department na may parehong-parehong programa, pero naka-earmark naman. Yes, puta ina. Tingnan mo, hindi mo maintindihan, hindi mo na isip yung yung earmark. Alam mo, dapat ang magsenador yung abogado mo, yung babaeng nakakulay pink noong nakaraan. Yun dapat ang senador, hindi ikaw. Wala kang alam. Lahat ng lumalabas sa bibig mo galing sa sinusulat niya sa papel. Para sa beneficiary identification ng OVP pa rin. Pero tingin ko importante na yung 10 million pesos para sa sariling akdang libro na i-distribute, talagang mahirap makahanap ng justification na proper iyon. So, gago, si Lenny Robredo nga may pinagawang libro kay Jesse Robredo ginawa pa museum. Sino gumastos doon? Sa ginawa ng museum at saka ng pamemoir, libro nito ni Jesse Robredo. Diyan sa, ewan ko, sa Bicol ba yan? Taong bayan ba gumastos doon? O bakit yun lumusot? Magkano yun? Mantakin mo ito libro na ibibigay sa mga bata para magbasa because
ang mga kabataan natin, hindi na yan nakakapagbasa masyado. Usually, nagbabasa yan sa kanila ng mga tablet. Nawawala na yung essence at yung demand ng pagbabasa ng libro. Kaya nga siya gumawa nun at kaya nga visually, pangbata talaga yun para ma-stimulate yung isip ng mga bata. Yung imagination nila at yung kahalagahan ng pagiging isang tunay na kaibigan, maintindihan nila at maisapuso nila. Di ba naiintindihan yun? Bakit para sa taong bayan na makakatulong naman, 10 milyon lang halaga, nagtatai ka na. Flood control system project, 1.4 billion, binabaha tayo. Doon hindi ka nagtataka. Pero dito nagtataka ka sa 10 million na ibibigay naman sa mga bata. Buti sana kung 10 million, tapos anong binigay? Wala. Meron eh. Merong ibibigay. Ngayon, nakalagay kasi dun sa dulo, yung credentials ni Inday Sara. Kinakatakot ng mga ito na mabasa ng mga bata yun, or mabasa ng mga nanay ng bata, tapos ginagamit daw ni Inday Sara yung libro para sa sariling kapakanan niya. Ay na sinabi na nga ni Inday, wala akong paki sa politika, hindi ako tatakbo. Nakalagay ba doon, Inday Sara for President, sa libro na yun? Wala naman. Di ba? Tama ka dyan, Defenders of the Sun. 50 million, di umano na duran-duran. Hindi naman daw natin gastos yun. Gastos naman daw ng kaibigan. Pero palpak pa rin. Bawal kang tumanggap ng regalo bilang isang pinuno ng bansa Tama? Bawal kang tumanggap ng any form of gift coming from anyone, lalong-lalo na kung ikaw yung pinuno ng bansa. Susubukan ko talaga na suportahan yung current level ng OVP budget. I don't think kailangan pang Wag na, baguhin. i-zero mo Yeah. nga. Ma'am, clarify ko lang yun. Based dun sa nakita I-zero mo na, i-zero nyo nga. Yun nga ang sinasabi ni Inday, i-zero nyo na. Oo, para yung mga mawawalan ng trabaho ng mga taga-OVP, ganun talaga buhay. Are you gonna blame me? Are you gonna blame Inday Sara for that? No. Blame the senators. I-zero nyo na para tapos ang problema natin. Sabi ko nga sa inyo hindi na nga pinaglalaban ni Inday Sara yung budget niya na yan. ninyo, kumbaga, yung beneficiaries ng OVP, hindi lang hahawakan ng OVP yung pondo, but they can still identify the beneficiaries. Parang it's the same way with lawmakers and their beneficiaries. Exactly. Same concept po ba? Tama po ba yun? It's a same concept. Kumbaga, hindi lang hahawakan ng kamay ng OVP, pero hahawakan ng kanilang recommendation, naka-earmark. Kumbaga, bagamat nandun sa department para sa programang iyon, walang ibang pwedeng mag-identify ng area o kung partner LGU ba yan, at ang LGU mag-identify ng beneficiaries, kundi ng OVP. So, kumbaga, mahahawakan pa rin niya in principle. Ma'am, my last question on a similar topic, similar but related. Kasi another contentious issue sa budget is the AKAP, Yes. especially with Barat, mag-live ka nga. Please, mag-live ka. Ano ko na to. Tapusin ko na to. Inaantok na rin ako Wala pa. Mag-live ka na. Bilisan mo ha. Bilis, confirm. Mag-live ka na. Mag-live ka na. Tapos, tigilan na natin to. Kalokohan natin to. Ang dilim-dilim naman dito. Makulimlim. Inaantok ako. if you remember how it came out at the last minute last year. And there are also criticisms that it duplicates, which is the same issue with OVP. Bilis na, chokorate Nemo Sige na, mag-live ka na, bilisan mo. Makulimlim dito sa live stream ko. Pagka makulimlim, nakakaantok. Sige na, bilisan mo ha. It duplicates certain functions of other agencies already. What is your position on AKAP and what do you intend to do about it? Okay. Gaya ng nabanggit ko nung nakaraang taong budget debates, basta social protection programs, pati ayuda, pati
livelihood, o kung ano man, emergency assistance sa sakuna. Basta social protection at tulong sa ating mga kababayan, suportado ko yan. Saan mang department o opisina properly mailagak yan at para sa kanilang pagmamanage. And I'm happy na mukhang na ganun naman din ang inaffirm ng buong Senado kahit ngayong taong budget deliberations. So, Kaya na yung masaya ka dun na puro ayuda, Risa Ontiveros. Hindi ka masaya na merong mga infrastruktura, farm to market roads, na merong mga facilities na mga bago, na magiging proud tayo. Hindi ka ano dun, hindi ka okay dun. Mas gusto mo talaga yung mga ayuda, tulong, ganun lang talaga. Dun lang umiikot talaga yung ano ninyo, yung inyong check ng mga budget. naging diskusyon tungkol sa AKAP on the floor in plenary na ay kung kayang, dahil in nature parang similar naman siya sa AIC, similar naman siya sa ibang social protection programs ng iba't ibang department, kung pwedeng pag-isahin na lang yan, di ba? Kung ilalagay sa ilalim ng management. Sabi mo na yan nun paulit-ulit ka lang eh. Paulit-ulit ka, hindi naman pinipilit ni Inday Sara yung posisyon niya. 'Di ba? Ang sinasabi nga ni Inday Sara is, bahala na kayo kung anong ibigay niyo sa akin. Kung ibigay niyo sa akin, go. Kung hindi, di wag. Walang problema yun. Tapos ang usapan. Hindi yung puros patayo, preskon. Paulit-ulit lang naman yung statement nyo. Paulit-ulit nyo lang naman pinapaliwanag na duplication. Ginagawa rin yan ni Leni Robredo nun. Namimigay si Leni Robredo ng mga spaghetting matamlay. Hindi naman trabaho ng OVP yun. Namimigay si Robredo ng mga ayuda, may mga angat-angat buhay pa siyang nalalaman noon. O hindi rin naman trabaho ng ano yun, ng OVP yun, sinasabi ninyo. O bakit ngayon nung si Inday Sara gumagawa? Tsaka ang ganda na paliwanag ni Inday Sara dyan eh. Dahil nga panahon ngayon is hawak ng mga magnanakaw yung budget ng mga tao, ginagamit nila yung mga pag-aayuda sa political na agenda nila. Kapag ikaw pro Duterte ka, hindi ka pro administration, hindi ka nila bibigyan. Di ba natatandaan ninyo yung lumuhod pa na congressman yata yun, lumuhod pa siya para lang mai-release yung ayuda sa kanila dahil binawi. Hindi natupad eh. Hindi ba? I mean, nakita nyo naman yung ginagawa ng gobyerno para diyan sa paggamit sa mga pondo na 'yan. So ang ginagawa ni Inday Sara itong dahil nga hindi siya makahingi sa DSWD kasi nga pagkalaban declined. Pagkakampi, go. Kaya nga buhay na buhay yung PBA party list eh. Sila lang nagbibigay ng ayuda sa Davao. Sila lang, si Pulong hindi na makapagbigay ng pinansyal na tulong lalo na sa mga na-ospital. Kasi nga hindi na sila pinondohan. Pero yung PBA party list di umano may pondo pa rin, nakakapagbigay pa rin. Kasama pa rin sa pagbibigay ng ayuda, 'di ba? O so sinasabi ni Inday, gusto ko na magkaroon ng sarili kong budget kasi yung mga tao sa akin lumalapit, hindi lumalapit sa inyo. Kasi nga pag lumapit ang tao sa inyo, baka ma-decline kasaklapan yan, baka mamaya kurakungin nyo pa yung para sa kanila. So sa akin siya lumalapit kasi nga konti lang yung requirement na hinihingi namin tsaka mas mabilis kaming makapagbigay ng tulong. Kasi nga yung pera hindi amin, yung pera sa tao. So pag nanghingi tao, bigay lang kami. Kayo kasi pag nanghingi yung tao, pahihirapan nyo pa, paluluhurin nyo pa na parang putang ina pera nyo yan, hindi nyo naman pera yan. Yung sinasabi ni Inday, kailangan ko itong mga programa na ito kasi nga pag may tao na pumunta sa akin, ano sasabihin ko? Wala akong budget, punta na lang kayo rito sa ganito. Kawawa naman, hindi ba imbis na nakatulong ka na, right there and then, kailangan pa yung tao, mamasahin na naman, papunta doon sa mga tamang ahensya. Diba? Kumbaga, ang may pinakamalaking bandwidth pagdating sa productivity, Office of the Vice President. Kasi nga, ang trabaho ng Office of the Vice President, antayin lang na mamatay yung presidente para maging presidente. Siya yun lang talagang trabaho niya. Nagsusweldo ang taong bayan ng isang tao na nag-aantay lang mamatay yung presidente.
'Di ba, bakit hindi natin siya bigyan ng additional task? O sige, tumulong ka sa DSWD. Yung DSWD, yung hindi nahaharap ng DSWD, kung maluwag pa yung opisina mo, sige na, ikaw na mag-grant nung mga ano nila, nung mga requests nila. Ikaw na mag-process ng mga requests nila. 'Di ba? At least nakatulong pa si Inday. Sige, ito ano pa, ito sino pa ba ang sobrang busy na ahensya ng gobyerno? O Department of Justice, sobrang busy kayo. O tanungin natin yung OVP dahil sila naman yung pinakamaluwag yung bandwidth, baka ano yung maitutulong nila para mas mapabilis ninyo yung mga trabaho ninyo, 'di ba? Dapat gano'n. Kumbaga ino-offer na nga ni Inday yung opisina niya para gumanap sa mga trabaho na kahit hindi naman nila trabaho, pero serbisyo naman para sa Pilipino yung ibinibigay nila. 'Di ba? Ba't ayaw nyo? Ikaw, Riz Santiveros, ba't ayaw mo? Akala ko ba mahal mo taong bayan? Humihingi si Inday Sara ng pera para maitulong sa taong bayan. Bakit ayaw mo? O ginagawa na yan ng DSWD? Oo nga, ginagawa na ng DSWD. Na-accommodate ba ng DSWD lahat? Di ba? Hindi. Kaya nga nandiyan dyan yung opisina ni Inday to utilize it. At least man lang, kumbaga sa opisina, napaka-proactive nitong opisina na ito. Naghahanap sila ng trabaho kahit di naman nila trabaho. Gusto nilang tumulong. Ayaw nyo lang kasi nabigyan talaga si Inday Sara ng budget kasi nga ayaw nyong tumatak sa taong bayan na tumutulong si Inday Sara sa kanila. Yun talaga yun. Ewan ko sa inyo, Risa Ontiveros, mga buwisit kayo. Itigil na natin yung pagpapakita sa mukha mo. Kahit naka-make up ka pa, hindi ka na hindi mo kami malilin lang. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino.